Hello everyone! Welcome again sa aking YouTube channel na Teacher Maricel. Ngayong araw ay May 30, 2026 at meron tayong bagong pag-uusapan, ang trending na 3-term ng DepEd. Okay. Ano ang 3-term system ng DepEd? Alam natin na sa school year 2026-2027 meron na tayong bagong system, ang 3-term system ng DepEd. Okay, so i-discuss natin yan dito sa aking channel, Teacher Maricel. So handa na ba ang lahat? Patuloy tayo. Ano ang 3-term system ng DepEd? Ang bagong 3-term system ng Department of Education or yung DepEd na para sa school year 2026-2027 ay paraan ng paghahati ng school year sa 3 academic terms imbes na dating 4 na grading periods. Pero mahalagang tandaan na hindi binabago ang curriculum o subjects. Ang binabago lang ay ang schedule at pacing ng pag-aaral. So, ano ang ibig sabihin ng 3-term? Okay, so pag-usapan natin. Tandaan, yung dating setup, mayroong 4 quarters or 4 grading periods sa isang buong school year. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ngayon naman, sa bagong setup, meron tayong 3 mas mahahabang terms. Ano-ano ang mga ito? Ito yung term 1, term 2, at saka term 3. Ano ang layunin nito? Layunin nito na mas tuloy-tuloy ang teaching. Tapos mababawasan daw ang interruption of classes. Tapos magkakaroon daw ng mas organized na schedule at mababawasan ang paperwork at stress ng mga teachers. Ay, sana nga. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano hahatiin ang school year 2026-2027. So, dahil 3 terms tayo, ang term 1 ay magsisimula sa June hanggang September 2026. Tapos, September to December 2026 naman ang term 2. At saka January to April 2026 ang term 3. So, ang term 1 ay magsisimula na sa June hanggang sa September 2026. Okay. So, may 3 bahagi ang term 1. Opening block, instructional block, at saka end of term block. Okay, so isa-isahin natin anong mangyayari sa opening block, anong mangyayari sa instructional block, anong mangyayari sa end of term block. Okay? Sa opening block, ito yung unang days ng pasukan. So kung dati sa dating setup ng DepEd, day 1 pa lang or first day of school pa lang, klase ka agad, as in lesson ka agad. Dito, sa opening block ng bagong system ng DepEd, ito yung unang days ng pasukan. So ano ang ginagawa sa opening block? Anong ginagawa dito? Merong orientation. So si teacher mag-orient sa mga bata, no? Merong orientation. Ano pa? Merong class organization. Merong learner profiling. Siyempre, kikilalanin ng mga teachers ang kanyang mga estudyante, ang kanyang mga learners. Diagnostic test, ito mahalaga din to para malaman kung ano yung mga kahinaan, ano pa yung mga kakulangan or hindi pa alam ng mga estudyante. Then, paghahanda ng teachers at students. Para sa teachers, nag-aayos ng classroom, gumagawa ng class program, chine-check ang enrollment, yon. Ini-orient yung mga students at parents, of course. Dito na mangyayari yung orientation sa students at saka parents. No, pagpaplano ng mga lessons. So, yun. Para naman sa mga students, syempre pag-adjust sa bagong term. Pagkikilala nila sa teachers at classmates, pagkuha ng schedule, pag-alam ng school rules, baseline test para malaman ang current learning level. So, yun.
Okay, dito tayo sa sumunod na block, ang instructional block. Sa instructional block, dito yung tuloy-tuloy na klase at actual teaching. So, actual teaching na siya and learning period. So, ito yung pinakamahabang bahagi ng term, no? Bakit? Dito na yung discussions, lessons, activities, quizzes, mga projects, laboratory works, no? Seat works. So, nandito yan sa instructional block. Napapaloob yan sa isang term. Okay? Sunod ay ang end of term block / intervention / assessment. Ito naman ang pagtatapos ng term. Okay? So, dito mangyayari yung mga exams, yung mga performance tasks, tapos remediation. O, papaliwanag ko mamaya yung remediation. Enrichment activities, para kanino yung enrichment activities. Then, checking and grading. Okay. So, sino sa exams and performance tasks, silang lahat yan. No? Siyempre, lahat ng bata. Ngayon, sa remediation, sino ang magre-remediation? Or bibigyan ng recovery and support? No? So, dito sa remediation, meron tayong tinatawag na recovery and support period. Ginagawa ito para sa mga students, itong remediation, para sa mga students na nahihirapan sa lessons, may mga failing grades, may kulang na outputs, mabagal makahabol. So, ito yon. So, para sa mga struggling learners, meron silang remediation classes, meron silang tutorials, no? Mga catch-up lessons. Yun sa remediation. Tapos, may mga special activities sila or reteaching. Para naman sa enrichment activities, ito yung sa mga advanced learners, no? Sa enrichment activities, yung mga advanced learners, enrichment activities, advanced projects, no? Leadership tasks. Oh, yun sa enrichment activities. Okay, kaya bakit kayo mahalaga may remediation, no? Bakit mahalaga yun? Para walang maiiwan na mga bata, no? Tapos may chance sila na makahabol, no? Then mabawasan din ang failing grades. So, ganun yon. Okay. Next. Okay, kanina sa term 1 yun ang napapaloob. Opening block, instructional block, at saka yung assessment, intervention, and off-term block. Okay, next naman sa term 2. Ang term 2 ay mangyayari sa September to December. Okay. Ganon din yung structure niya, no? Meron ding mga opening activities, tapos continuous teaching. Patuloy yung pagtuturo sa mga lessons na napapaloob sa term 2. Then, meron din tayong mga assessments again and interventions. Term 3, January to April. Ito na yung final term. Anong mangyayari dito sa term 3? Remaining lessons. Ituturo na yung mga natitira na iiwang lessons. Kailangan maturo yan. Final projects. Yung mga bata, ano ba yung kanilang dapat na ipasa? Mga final na projects. Final assessments. Completion activities. Graduation preparation. So, dito na yan sa term 3. No? Okay. Tandaan na ang 3-term system ng DepEd ay hindi nababawasan ang mga subjects. Baka iniisip nyo na ay hanggang 3 terms lang to, wala nang pang 4th, nababawasan yung subjects at nababawasan yung araw. No, hindi nababawasan ang mga subjects, ganun pa din. At hindi rin lumiit ang required school days, same pa din. Ano? So, yun lang ang ang kaibahan lang ay parang inorganize lang yung schedule, no, ng bawat term. Pero yung school days, tsaka subjects, same pa rin. Ayun lang. Sana naintindihan nyo. Maraming salamat. Please, huwag kalimutang i-like and i-share ang aking YouTube channel at paki-subscribe na rin. Bye-bye!